Binigyang halaga ni House Speaker Faustino Boyedi III ang pagkakaroon ng libreng digital access sa mga learning material ng mga estudyante at guro sa higher education. Bagay na tutugunan ng isang bagong panukalang batas na inaprubahan sa Kamara. Si Faith Santiago sa detalye. With 202 members voting in the affirmative, 0 in the negative and 0 abstentions, House Bill 9532 is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act sa third and final reading nito. Bagay na ikinalugod ni House Speaker Faustino Boyedi III. Aniya, tutugon ang panukala sa hindi pagkakapantay-pantay na access sa learning materials at reliable internet connectivity para sa mga estudyanteng Pilipino. Iginiit ng leader ng Kamara na bahagi ang edukasyon at digital transformation sa mga binibigyang prioridad ng Kongreso tungo sa serbisyong dama ng bawat mamamayan. Tuloy pa rin po nating bibigyan ng prioridad ang panukalang may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating po mga kababayan. Kabila po rito, ang mga panukalang may ugnayan sa food security, education, healthcare, digital transformation, public safety, at paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Sa tulong ng panukala, mabibigyan ang mga estudyante sa public at private higher education institutions ng libreng access sa digital textbooks at iba pang academic resources, gayon din sa high-speed Wi-Fi sa kanilang mga campus. Bibigyang prioridad din dito ang mga rural at under-resourced campuses sa magiging initial implementation. Maaabot na ng mga estudyante at faculty ang nationwide free online access sa mga ito sa pagtatatag ng isang National Academic Content Repository sa pagtutulungan ng Commission on Higher Education o CHED, Department of Information and Communications Technology o DICT at iba pang higher education institutions. Upang pasiglahin naman ng mga likhang Filipino na academic content, gayon din ang pag-develop at pamamahagi ng mga material ng mga guro, mayroon ding incentives at grants na ipapamahagi ang CHED sa ilalim ng House Bill 9532. Habang inaatasan ng CHED na makipag-ugnayan sa mga lokal at international publishers upang matiyak ang abot-kaya at open access na mga arrangements. Para kay House Speaker D, ang pagpapalawak ng digital access ay mahalaga sa panahong integral na sa pag-aaral, research at employment ang teknolohiya at hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera, connection sa internet at access sa mga learning materials. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.